naman po guys, nagsalita na naman po yung attack dog ni Kadigungan. Ay alam naman natin na itong si Padilla talagang wala tayong mapapala dyan. Doon pa nga lang sa kaso ni Kibuloy, ano yung ginawa? 'Di ba? Puro kapalpakan. Talagang pinairal yung kabubuhan at yung kanyang katarantaduhan. Well, dito talaga nga namang yan at yan pa din ang kanyang gagawin. Syempre, amo na nila ang nakasalalay dyan 'di ba? So, habang pinapagtanggol mo, ang amo mo, hindi mo man lang inisip kung ano yung nangyari sa mga pamilyang biktima. Hindi mo man lang sinaalang-alang ang kanilang damdamin, ang kanilang feelings, kung ano yung pakiramdam ng mawalan ng isang mahal sa buhay. Tapos, ang nangyari pala guys is mga planted na kaso. 'Di ba? Mga planado. Ang iba hindi naman pala ganon. 'Di ba? Hindi mo man lang inisip yon. Sakit nun. Sa mga pamilyang nawalan. Kung gawin sa pamilya mo yon, malamang sa alamang magre-react ka din, 'di ba? 'Di ba? Sana inisip mo man lang yung kalagayan, yung sitwasyon ng mga pamilyang nabiktima bago mo ipagtanggol yung gumawa ng karahasan. Sino ba nag-implement ng madugong war on drugs? 'Di ba si Digong? Oh. So ngayon nga po guys, binirada ni Padilla itong mga pulis na nakipag-cooperate dito sa ICC. No choice naman po guys, sa totoo lang, itong mga pulis. O kaysa naman sa maging suspect sila, di makipag-cooperate na lang sila. Kasi yung mga pulis na nakipag-cooperate dito guys, meron ding mga pamilyang binubuhay yan. At saka yung ibang mga pulis na yan, nakikipaglaban naman po ng patas. Pero hindi naman po sinasabi na lahat ng pulis ay pare-parehas na mga na mga nilalagay ang kapangyarihan sa kanilang kamay. Meron din naman po talaga guys na mga pulis na kahit papaano matitino. Ang problema nga lang dito guys, itong si Padilla, umaaw-aw na naman ng hindi niya iniisip, 'di ba? Ang kanyang mga sinasabi. Ngayon, tinirada niya yung pulis. Ano nga yung sabi ni Trillanes sa kanyang post? Kung hindi makikipag-cooperate, itong mga pulis na to, ituturing silang suspect. Alangan naman magpakabayani sila kay Digong. 'Di ba? Alangan naman ipagtanggol nila si Digong, di naging suspect sila, di pag dinampot sila, wala silang magagawa. 'Di ba? International Criminal Court 'yun. Talagang malamang dito na lang sila kung saan maisasalbang kanilang mga sarili. Anyway, ito yung sabi. Sayin natin na Padilla hits cops reported interaction with the ICC probers. Senator Robin Hood Padilla on Thursday took a swipe at police officer who allegedly communicated with the International Criminal Court or ICC about the role they played in the bloody war on drugs waged by the former President Rodrigo Roa Duterte. So nakikita nyo yan guys, yung kaba at takot ni Padilla. Diba nakikita nyo yung kaba at takot niya? Diyan pa lang sa first stanza ng kanyang statement, nakikita nyo yung kaba at takot niya? Ha? Talagang talagang kinakabahan sila sa naging post ni Trillanes. Akala ko ba si Trillanes hindi reliable person? Akala ko ba si Trillanes aso lang na kung may tuturing nyo, fake news? Ba't nyo pinapatulan? Ha? Ba't kayo nagsasalita? Diba? Akala ko ba sinungaling si Trillanes? Ba't kayo natitreaten? Huntakin nyo guys. Ayaw nyo pala ng dinidiktahan, tapos ngayon kayo nagpapadikta? Di ba guys, sabi nila, ayaw nila sa diktador, Marcos resign. Gusto ng pulis na makipag-cooperate, bakit nyo didiktahan? Ayaw nyo sa diktador, pero kayo, gusto nyo, sila diktahan nyo? Kontrolin nyo? Titulok din ng utak nyo, no? Ay, nako, Diyos ko po, ando double standard. Anyway, sabi pa di Padilla dito, pwede naman silang tumanggi. Bakit kayong magpapasailalim dyan? Pulis kayo dito sa Pilipinas. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo guys, ipit dito yung mga pulis na yan. Kasi kung hindi sila makikipag-cooperate, ituturing silang suspect. Di makipag-cooperate na lang sila para hindi sila maturing na suspect. Although, meron naman silang, sabi nga ng DOJ, accountability. Meron daw silang accountability dyan. Okay, sige, ibigay na natin yung benefit of the doubt na meron silang accountability. Pero, ipit dito guys yung police. 'Di ba? Ipit dito. Alangan naman, hindi siya makipag-cooperate. O kung hindi siya makipag-cooperate, ituturing siyang suspect. O matsyempuhan, damputin. Pag nakulong, o sinong bubuhay sa mga pamilya nila na yan,
Eh bakit itong mga katulad yung mga politiko, pag nakulong kayo, okay lang. Kasi meron naman kayong sandamakmak na pera. Yung mga senador, merong impunity. Immunity, basta yon, 'di ba? Na hindi sila pwedeng huliin, pwede silang makalusot agad, 'di ba? Eh yung mga pulis na mga normal na yan, na yung mga sumunod lang naman sa utos ni Digong sa kanyang pulisiya, 'di ba? Ang unfair. Robin, utak mo may ubo. Diyos ko po. Sabi dito, former Senator Antonio Trillanes earlier discussed that the ICC investigators contacted more than 50 former and active police officer who serve under the Duterte's administration. Eh, ito nga sinasabi ko sa inyo guys. Nag-post itong si Trillanes. Ano yung post niya? Merong 50 active and former official who served the Duterte administration ang nagsalita, nakipag-cooperate, nakipag-negotiate na dito sa International Criminal Court. Eh, ito nga yung pinaka-question ko, guys. Di ba sinasabi nila na si Trillanes sinungaling, si Trillanes hindi na reliable, si Trillanes papansin, si Trillanes pasikat, di ba? Eh, papansin pala, pasikat pala, eh, hindi pala reliable. Eh, ba't nyo pinapaniwalaan? Ba't nyo pinapatulan? Di ba? Gets nyo ako, guys? Diyos ko po. Anyway, based on highly credible information, ito yung post ni Trillanes, the ICC investigator have already directly communicated with more than 50 active and former officials regarding their being implicated in the crimes against humanity of Rodrigo Duterte at the ICC. So according to the former senator, this means if these officers do not immediately signify their intention to cooperate with the investigator, their status would be elevated being suspected. Nagigets mo ba, Robin? Nababasa mo? Try mo na lang na ilagay yung yung sitwasyon mo sa mga pulis na yan. 'Di ba ipit sila? Eh itong mga pulis na to, sumunod lang din naman sila sa patakaran panukala ni Digong. O ngayon na naipit sila, eh, alam nga naman ipagtanggol pa nila si Digong, eh pag makulong sila, sino yung mag-aalaga, sino yung magbibigay ng sustento sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, 'di ba? Yung mga pamilyang binubuhay nila, eh di malamang i-save nila yung kanilang sarili. 'Di ba? Profession nila 'yan eh. At saka aamin lang naman, alangan naman ang gawin nila magsinungaling pa doon, malamang aamin niya sa kanilang mga ginawa. Kaya nga, sinabi nga ni DOJ, may accountability nga sila. Pero ito nga yung kagaya ng sabi ko, aamin sila sa kanilang mga ginawa, kung ano nga ba yung inutos sa kanila na sinunod nila. Diba, i-spill nila yung cup of tea na ginawa nila sa panahon ni Digong. Diba? Tapos ngayon, natithreaten kayo. Eh, sino ba yung nag-implement? Diba, si Digong. Eh, ba't ka natithreaten pa, Dila? Hindi naman ikaw yung gumawa. Diba? Matandami mong kuda, hindi naman ikaw yung gumawa. Si Digong naman. Eh, wala talaga tayong mapapala dito kay Padilla, guys. Parehas yan kay Philip Salvador. Alam niyo kung bakit? Parehas lang naman silang handang isugal ang kanilang buhay para kay Digong eh. E di sana nag-bodyguard na lang kayo. Hindi kayo tumakbo bilang senador. Nag-bodyguard na lang kayo kay Digong. Handa naman pala kayong ialay at ibuwis ang inyong buhay. Eh di sana, hindi na lang kayo nag-senador. Nag-bodyguard na lang kayo. Mali ang napasukan yung profession, mga tanginang to. Ini-stress niyo yung kipay labo ko. Diyos ko po. Sabi dito, Padilla, on the other hand, maintained that the President Marcos had already stated that the Philippine government would not lift a finger to help the ICC probe. Okay, ibigay natin yung sinabi ni President Marcos na we would not cooperate to the International Criminal Court because we don't have a jurisdiction sa kanila. O, 'di ba? Wala naman palang jurisdiction. Hindi naman pala makikipag-cooperate ang ating pangulo. Eh bakit kayo nagre-react? O paulit-ulit ang sinabi ng presidente, di ba, na hindi makikipag-cooperate, bakit kayo nag-react? Bakit nyo pinaniwalaan? Bakit nyo sinunggaban itong si Trillanes? Di ba, na ang sabi naman pala ng Pangulo, hindi makikipag-cooperate. Eh, ba't kayo natatakot? Di ba? Nagigets nyo ako, guys? Yan yung sinasabi ko, na kapag may kasalanan, talagang natatakot yan. Eh, kung wala ka namang kasalanan, ba't ka matatakot, di ba?
Paulit-ulit nang sinabi ng Pangulo, we will not cooperate in the ICC. Bakit ang titilok nyo? Paulit-ulit kayong nagre-react sa sinasabi ni Trillanes. Sabi na nga ng Pangulo, di ba, na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Bakit kayo nagre-react? Ha? Takot kayo? Threatened pa din kayo? Hindi kayo mapalagay? Naku po, utak nyo may ubo. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.